Welcome to By the Way. where we talk about life and how we live it and view it His way. Once again, I'm Kea Mike, hindi Kuya. Wow. Kaya Mike. Tama. Ako naman si Christian, short for... Chris bro. Tuloy ako bro. Naluto-tuloy ako. Chris bro. Yan. And Chris Bro. Ayan. And for today's episode, ang pag-uusapan natin ay ang best lesson na natutunan natin na ngayon na... So far, na ngayon na married na tayo. Wow. So, hindi yung better lesson. So, best lesson. Best talaga, yung number one. Sayang Ganyan. better pa may napaghandaan. Ikaw ba, Kaya Mike, ano yung best lesson na natutunan mo now that you are married? May tanong muna ako sa'yo. Gano'n ka tagal Gaano ka married? nakataba? Gaano na ako katagal? Oo, kami na married. kinasal ni Jassy? Oo. That's a good question. March 20. Magfo 4 years na ata. Magfo 4 years kami this March. Wow! Magfo 4 years na kami this March. Advance, happy 4 years. Kinasal kami you during know. the pandemic. Nice. So we only had So may ubo ba kayo nung kinasal kayo? Wala. Flu lang. Flu lang. Mike safe kami. So we only had 10 guests during our wedding kasi pandemic kami kinasal. How about you? Ilang years na kayong kasal? Magti 3 years kami this July. So July 3, 2020. Ay, July 4 pala. July 4. July 4, 2020. Naku, muntik nang i-correct nila March. sa comment yung date ng July wedding 3. namin. July 4. July 4. Oh, July 4. March 27, I think. Oh, tama yung March 27. Mas alam ko ba? So 3 years na kayo. Oh, 3 years. Pero, Magti 3 years yeah. kami. Yeah, well, we are newlywed Oo, sa mga asawa natin. diba? But I'm sure meron tayong mga natutunan na. Yeah. Ikaw ba, ano yung mga natutunan mo now that you are... Sa akin yung number one talaga I think is communication. Oo. okay. Kasi parang before getting married, I've been single for a long time. So for many years. Tapos yung communication pala, hindi lang siya on how you say words. Okay. No? Pero it's also how you, alam mo yun, yung tingin lang ng mata, yung yabag lang nung paa. Intrapersonal communication. Intrapersonal, tsaka non-verbal. Non-verbal, Oh. okay. Yung mga non-verbal cues, parang it's still part of the communication. Tapos, Okay. sa lahat din ng aspect of intimacy, di ba? Physical intimacy, Okay. emotional intimacy, I think yung communication plays really a very important role sa aming mag-asawa. And I'm sure sa iba ding mag-asawa. And I'm sure din na many years to come, we're still, yung nagka-calibrate pa rin on how we communicate with each Calibrate, other. okay. Kotse pa. Oo, di ba? May recalibration may pala. calibration, okay. Oo, ganun. Was there Was a time na parang you had some miscommunication? Kasi you said ang learning is communication. Was there a time na parang feeling mo na miscommunicate mo yung mga bagay-bagay to your wife? Meron. Meron. Yun lang yung sasagutin ko. Meron. Ayaw i-share. Kasi learning is communication as my wife. Ayaw mo i-communicate siya sa akin, no? Hindi naman. Okay. Hindi ko lang talaga maalala anong exactly. But there are. Okay. There are Okay. mga situations. Okay. For example, ito yung mga una ha. Okay. Kasi 'di ba lumaki ako dito sa Luzon, so Tagalog. Okay. Yung wife ko galing sa Cebu. Oh. So ito yung medyo mabababaw na So iba yung way niya of speaking, even yung language niya sa language. So uso tayo sa po, paki, sa kanila wala namang po sa Cebuano. So kahit ganun ka-basic, kailangan naming pag-aralan as a couple kasi alam mo, ayaw namin magkasakitan kami sa bawat isa, di ba? Okay naman ni Jassy. Wow. I get Makawaw. I'm emotional right now. Wow! I'm emotional right now. Patingin ng tears. Hindi, I'm feeling it inside. Wow! Ano Mga bang balon-balunan mo, ganun. Ano bang natutunan ko now that we are married ni Jassy? Natutunan ko na ang pag-aasawa pala hindi parang mainit na kanin. Na pag nainitan ka, Iluluwa mo, di ba? Yung lalim, di ba? Hindi dapat bahaw na lang kinain mo. Oo. Hindi. Joke lang. Pero may point yun, tama yun. Na yung pag-aasawa is, it's lack of a better word, parang risk rin siya. Hindi siya yung parang dahil lang gusto mo lang mag-asawa, Tama, mag-asawa tama. ka na, it's there's a commitment on Yeah. that. No? Ang sa akin siguro,
sa yung communication. Sa akin, you have to give your spouse yung priority. You have to prioritize your spouse. Kasi for the both of us, para tayong minister, di ba? Para tayong full-time minister, di ba? Full-time. Siya magkakala, di ba, na full-time minister kami, no? Matapos kong magsabi na parang mainit na Kala ko kanin, no? eredero ka lang, di ba? Dati, yun yung give up ko. Ay, mag-chef ako, natutunan ko. May natutunan naman ako sa marriage life namin ni Jassy. So yung nga, you have to prioritize your spouse. Kasi nga, di ba, sa trabaho natin na people will go to us, kahit mga hating gabi na tatawagan pa tayo, hingi ng advice. Hindi ganyan. nagsara ng tindahan. Kailangan magsara ng tindahan natin because priority natin yung ating better half. Na parang we don't want to give our spouse the feeling na second priority sila. Kasi syempre, di ba sabi, we are one already. So I think yung pagpa-prioritize sa asawa natin should be, yun yung natutunan ko as a newlywed. Parang iwan mo lahat. Basta punta mo yung asawa mo. I agree. That's true. Yeah. Alam mo, yung best lang yun na pag-usapan natin. Pero pwede rin naman natin pag-usapan yung mga iba pa siguro na natutunan. Non-verbal. Ano yung mga body language? Non-verbal. Hindi ko mga naisip ko. Wait lang. Minasama. Parang, ikaw ba, may gano'n ka bang experience na... Meron kaming ganyan. May ganyan kami. Parang pakiramdam ko ng isang beses namin nung asawa ko. Gusto ko siyang tulungan kasi may concern sa sangipin niya. So ako nag-a-advise ako sa kanya ng ito yung ginagawa ko pag masakit yung ngipin ko. Ganyan. Tapos, alam mo yung ginawa niya? Nag-Google siya, hindi niya ako pinagkatiwalaan. Kay, bakit naman ganon, Kay? I mean, hindi niya ako pinagkatiwalaan. Ma-offend ako nun. Ma-offend ako. Bakit mo ma-offend? Hindi, parang nag-Google pa siya. Parang, Kay has to trust you, di ba? So yan, medyo na-hurt ako ng konti. I mean, I would understand. Wow. Thank you for consoling. Kay, huwag kang mag-google. Ayan. So, tapos, pero magaling naman din talaga si Google. Okay. So baka mas effective. Same lang yung advice. Wait, ano yung na-answer, nakuha niyang answer sa Google? Ano ba yung ginugoogle niya? Sa init ng ulo ko nung time na yun, hindi ko na inalam. Okay. At least, okay na kayo. Okay na ba yung ngipin ni Kay? Okay na. Okay. Sige. May mga pasakit from time to time, pero ipinapadentista na lang namin. Ang topic nga pala natin is natutunan natin. Sa pagtututbrush. Natutunan natin sa now that we are married. Yeah. Yun pala, since yung mga ganun, kasi di ba you're coming from different backgrounds, different perspectives. So may mga specific things na ginagawa kayo differently. So hindi pwedeng kung ano yung prescription mo as a husband, yun na rin yung gagawin ni wife. So ano talaga siya? Compromise, good compromise na parang you meet halfway. Yes. Yun. Pero it's very important talaga that you communicate things. Kasi ito natutunan rin namin to ng dating pa lang kami ni Jassy. Kasi may tendency, ewan ko, ayoko na lang magsalita kung sino sa amin, pero most likely siya yun. Baka ikaw. Hindi. Kasi may mga times naman na parang some people, gusto nila na iintindihan natin sila. Yung parang, they don't want to communicate it, but they want us to understand it. Yung parang, they are assuming na dapat naintindihan dapat naintindihan mo ko. Bilang asawa at manghuhula ka din ng nararamdaman nila. Ang hirap kayo manghula. Diba? Minister tayo manghula. Nung kinasal, wala namang, nung kinasal naman, wala namang sensor na kinabit, di ba? Oo. Okay po yung marriage namin unang-una. wala po kami problema sa marriage. Pero feeling ko it's very important na there are some people talaga na mahirap manghula sa mga nararamdaman ng mga tao, di ba? Isa ka doon. Isa na po ako doon. Ayun, isa na ako doon. So it's important na naku-communicate natin properly. Tama. Intentionally tsaka specifically. Yeah. At godly, in a very godly way. Oo. Minsan, in a godly way, ginagawa ni Jassy, pag hindi niya naku-communicate sa akin, pinapag-pray na lang niya na God, sana yung asawa ko. So pinaparinig niya sa'yo through prayer. So, ano yung laban ko? Si God na yung kausap niya. So, parang, okay. So that's how you communicate things in a godly way.
So yun. So those are just some of the things na natutunan ko now that we are married. And 4 years pa lang naman kami, and it will take how many more years pa na tayo pa namin pwedeng matutunan, di ba? Kasi young couple pa lang naman kami. And then kami din, 3 years pa, so we really have a long way to learn so many things pa. No? Right. So, kayo din, for sure, sa lahat na nanonood dito, meron din kayo mga Especially sa matututunan. mga dating dyan, ha? Oo, Sa mga di ba? asawa, yeah. So, just enjoy the journey and learn things as you go along. So, ayun, so even in our married life, we'll do our best to really live it by the way. Because only when we live it and do it in God's way, we will walk that way. See you! See you na! See you! Okay po, marriage namin. Always live by the way. Which is his way. Oh.